Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Sandog sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. Sa programang ito, tanging hangarin natin ay madagdagan ang inyong kaalaman sa sport na ating sinusundan pareho, ang professional boxing. At ngayon, sa episode ng Boxer Shorts, sa ating huling diskusyon mga kaibigan, pinag-usapan natin ang exhibition fight na mangyayari sa pagitan ni YouTuber, influencer, turned boxer Jake Paul kontra sa WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis. Sa kabila ng mga batikos na inaani ng nasabing laban, dahil napakalaki nga po na diferensya sa laki at bigat ng dalawang boksingero, abay matutuloy po ang exhibition fight sa pagitan ni Tank Davis at ni Jake Paul this coming November 14. In fact, inaasahan nakikita ng malaki ang nasabing exhibition fight. Kaya naman, for this episode mga kaibigan, ating pag-usapan ang brief history ng mga exhibition fights sa professional boxing. Paano po ba nagsimula ang konsepto ng exhibition fights sa pro boxing? At paano lumaki ang nasabing konsepto na ito? Ngayon, $1 million, billion enterprise na ang mga exhibition fights sa boxing. Tinatalo pa yung mga totoong laban. So, i-feature natin ang brief history ng exhibition fights, ang ilang mga piling exhibition fights, including one that paved the way for the arrival of mixed martial arts in sports. Lahat ng ito mga kaibigan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, pasadahan po natin ang brief history ng mga exhibition fights sa professional boxing. Paano ba naman lately ang mga exhibition fights nagiging multi-million, billion-dollar enterprise na, kumikita na mas malaki pa sa mga totoong laban. Tingnan nyo na lamang yung magiging laban ni Jake Paul at ni Gervonta Tank Davis. Exhibition lang yan at umaani ng batikos. Pero most likely kikita yan kapag nangyari this coming November 14. So balikan natin ang history ng mga exhibition fights sa boxing. Paano ba nagsimula ito? Alam niyo, nung unang panahon mga kaibigan, let's go back to early 1900s, nung bago pa lamang ang pro boxing, ito po yung ipinagbabawal sa ilang parte ng Amerika. Bakit? Number one, napaka-brutal ng boxing. Pwede talaga mamatay ang mga boksingero. Pangalawa, unregulated ang boxing. Walang clear safety rules ang boxing. Pwedeng ganapin sa isang salon, sa kalye, at delikado po talaga. Pangatlo, nag-i-invite ng illegal gambling o pustahan ang boxing. At later on, nagkakaroon pa ng mga riot sapagkat nagkakaroon ng onsehan sa singilan sa pustahan. So, hinuhuli ng mga pulis, ng mga sheriffs, ang mga nagpa-participate sa mga boxing matches noong early 1900s. So, nakaisip ng paraan ang mga promoter at mga boksingero para iwas huli. Dito pumasok ang konsepto ng exhibition fight. Sa exhibition fight kasi, walang brutality sapagkat katuwaan lamang. Petits-petits lang ang mga suntukan dito. At wala rin magiging pustahan sapagkat sa exhibition fight naman, walang panalo at walang talo. So, sinong pupusta sa isang laban na wala namang mananalo? So, nakaisip ng paraan, ito nga po yon, yung exhibition fight. Ang kinakailangan lamang ay mag-participate ang isang sikat na boksingero sa exhibition fight. Kasi kung hindi kilala mga boksingero, walang atraksyon. Sinong manunood ng exhibition fight? So yung mga sikat na boksingero, mga kaibigan, later on pumayag na makisosyo dito sa mga exhibition fights ng mga promoter. Sapagkat number one, nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-fine-tune yung kanilang skills through these exhibition matches before they take on a real fight. Pangalawa, nagkaroon sila ng bagong racket. Kumikita sila kahit papano habang wala pa silang big fight, kumikita sila through these exhibition fights. Nagkaroon sila ng panibagong racket. Ngayon, ang kauna-unahan na high-profile exhibition fight ay nangyari noong October 1909. Noon, naglaban ang World Heavyweight Champion na si Jack Johnson at ang challenger, ang dating World Middleweight Champion na si Stanley Ketchel. Now, this fight mga kaibigan, nangyari in 1909, meron ng instant attraction. Si Jack Johnson, the first black heavyweight champion, kontra sa puti na challenger na si Stanley Ketchel.
this fight, mga kaibigan, was advertised as a real fight ng mga promoter para bumenta. Kasi nga si Jack Johnson, black heavyweight champion, ito namang kalaban, puti na dating world middleweight champion. So this was advertised as a real fight. In fact, itong si Stanley Ketchel, nagsusuot pa ng makapal na damit, mataas na sapatos, para hindi mahalatang napakaliit niya kumpara sa heavyweight champion na si Jack Johnson. Itong resulta ng labang ito, kung saan nanalo si Jack Johnson by knockout in round number 12, naka-reflect ito sa record ng mga boksingero. Even though it was supposed to be an exhibition fight. Like I said, it was packaged as a real fight. Pero lumabas ang ebidensya na nag-usap na pala si Jack Johnson at si Stanley Ketchel at they both agreed na exhibition lang ito between the two of them. Kasi magkaibigan pala sila, magkasama sa sugal, sa inuman, at sa pambababae. Magkasama po yung dalawang yan palagi. So nag-usap sila, sabi ni Jack Johnson, "Hoy, Stanley, gusto mo bang kumita ng malaki? Ay maglaban tayo. Maglaban tayo. Kunwari, heavyweight champion kontra sa dating middleweight champion. Pero katuwaan lang ito ha. Sa ating dalawa lang ito ha. Katuwaan lang ito." So, lumalabas in the actual fight, mga kaibigan, binibit-bit lang ni Jack Johnson si Stanley Ketchel. Laro-laro lang talaga ang laban. Larong-laro lang kasi sinabi rin ng promoter, "Hoy, pahabain nyo ha, para hindi naman mahalata at kumita naman tayo ng todo-todo." Ano? Ang problema, by round number 12, biglang nagalit itong si Stanley Ketchel at sinugod ng totoo itong si Jack Johnson. Pinabagsak niya si Jack Johnson. Ito kasi si Stanley Ketchel may anger management issue. Sa tuwing siya ilalaban, mga kaibigan, lagi niyang iniisip na ang kanyang kalaban ay iniinsulto ang kanyang nanay. Ito na para siya magalit at maging aggressive. So bakit ito rin ang naisip niya? Kaya bigla niya sinugod si Jack Johnson. Bumagsak si Jack Johnson noong round number 12, nagulantang, hindi po siya ito, at parang sinasabi niya, "Uy, katuwaan lang ito, ba't mo ko sinuntok ng totoo?" Nagalit si Jack Johnson at inupakan ng totoo itong si Stanley Ketchel, na knockout unconscious itong si Stanley Ketchel. Yung mga ngipin ni Stanley Ketchel nakadikit pa sa glove ni Jack Johnson. So sobrang lakas ng suntok ni Jack Johnson. So ito, mga kaibigan, nanalo si Jack Johnson sa labang ito, which was promoted as a real fight, but it turned out, evidence showed that it was an exhibition fight in the minds of Johnson and Ketchel. May usapan na sila. In fact, after the fight, nakita ang dalawa na naglalaro ng dice, nagsusugal. So, ibig sabihin, uy, kumita yung dalawa. At ayun, nasa sugalan na naman silang dalawa. So, iyan ang mga early nag-promote ng exhibition fight, si Jack Johnson. Now, in 1919, mga kaibigan, nagkaroon ng bagong world heavyweight champion. Ang pangalan niya ay Jack Dempsey, the Manasa Mauler. Si Jack Dempsey, magaling, slugger talaga, at very charismatic, mga kaibigan. He became a sports icon. Sumikat siya hindi lang sa boxing. In the world of sports, he was groomed as a superstar, mga kaibigan. 1919, naging world heavyweight champion siya. At yung mga promoter, inoperan siya na mag-participate sa mga exhibition fights para i-promote ang boxing. Kasi nga, super sikat eh. Hindi lang sikat sa boxing eh. Sikat sa buong mundo ng sports si Jack Dempsey. So, by taking part in exhibition fights, pinopromote din niya ang professional boxing. Ang problema, from 1923 until the early part of 1926, halos 3 taon, hindi dinepensa ni Jack Dempsey ang corona. Sa halip, puro exhibition at paggawa ng pelikula sa Hollywood ang kanyang inatupag. Nakalimutan na niya na idepensa ang corona. At the time, wala pa namang mandatory title defense na nakasaad sa alituntunin ng boxing. So, 3 taon, puro exhibition. Meron pa nga siya nilabanan na wrestler noong 1925, si Bull Montana. At kumita yung laban na yun, kahit exhibition lang. So, puro exhibition, until 1926, sinabihan na siya ng kanyang promoter, kailangan i-depensa muna ang World Heavyweight title. Bumalik siya, natalo siya kay Gene Tony because he was rusty. Nag-rematch, talo ulit itong si Jack Dempsey at nagretiro na siya. Pero sa kanyang pagre-retiro, mga kaibigan, sikat pa rin si Jack Dempsey at inoperan pa rin ng more exhibition fights itong si Jack Dempsey. Kumikita pa rin siya kahit tapos na ang kanyang karera. So parang Floyd Mayweather Jr. Nag-retired, pagka-retire, lumalaban pa rin ng exhibition at kumita ng malaki, nakapagpatayo pa siya ng restaurant. Iyan po, si Jack Dempsey at si Jack Johnson. Jack Johnson, sila yung mga pioneer
ng mga exhibition fight sa professional boxing. When we come back, more historic exhibition fights including one that paved the way for the introduction of mixed martial arts. Dito yan, sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, mga kaibigan. Kanina binanggit ko ang mga dating heavyweight champions, Jack Johnson, Jack Dempsey, mga pioneers ng mga exhibition fight sa professional boxing. Ngayon naman, banggitin natin isang boksingero na tunay na nagpasikat sa konsepto ng exhibition fight. Siya walang iba kundi ang dating world heavyweight champion, Muhammad Ali. Siya po ay the ultimate showman. Sabi nga niya, I am the Elvis Presley of boxing. Talagang pinasikat po ni Muhammad Ali ang boxing. Lumalaban siya sa iba't ibang bansa. At ito nga, in June 1976 sa Japan, nag-participate siya sa isang high-profile exhibition fight kontra sa sikat na wrestler na si Antonio Inoki ng Japan. This was an exhibition fight, mga kaibigan, a boxer versus a wrestler. Ang akala ng kampo ni Muhammad Ali, exhibition fight. Pero ayon kay promoter Bob Arum, nung in-scout ng mga bata ni Ali itong si Antonio Inoki sa kanyang sparring sessions, abay nabigla sila sapagkat ang lalakas at totoong mga sipa ang pinapakawalan sa gym ni Antonio Inoki. Nung sinabihan daw si Inoki na, hoy, hinay-hinay ka lang, exhibition lang ito. Abay, sagot daw ni Inoki, ano exhibition na pinagsasabi niyo dyan? Abay, dahil dyan, binago ng kampo ni Muhammad Ali ang alituntunin sa kanilang laban. Nagkaroon ng modification sa rules. Isa sa mga modification pwedeng sumipa si Antonio Inoki, pero dapat yung isang paa niya, yung isang hita niya ay nakadikit sa canvas habang siya sumisipa. So, nagkaroon po ng alanganing sitwasyon itong si Inoki. Nakita niya sa videotape na parang ang sipa niya, parang napakaalangan. Parang nakaupo siya habang sumisipa at naging very awkward, mga kaibigan. Lumalabas yung part ng mga revisions sa rules ng kanilang laban ni Muhammad Ali. The fight was declared a draw. Ang mga tao ay nag-boo doon sa arena sapagkat naging boring yung laban kasi nga hindi mailabas ni Inoki ang kanyang totoong galaw. But just the same, kumita ang labang ito. Pinalabas sa mga closed-circuit theaters, etc. Umani ng kita ang laban. At dahil it featured a boxer versus a wrestler, dito po nag-ugat. Ito ang nag-inspire para i-introduce yung tinatawag na Mixed Martial Arts or MMA, ang Ultimate Fighting Championship at iba pang MMA groups draw inspiration from this match of Inoki versus Ali. At dahil kumita ito, ayan na nga po, it paved the way for big money exhibition fights. Ngayon, sina Floyd Mayweather Jr., kahit retirado na, kumikita ng limpak-limpak na salapi by way of exhibition fights. At ito nga ang pinaka-latest, Jake Paul versus Gervonta Tank Davis. Take it for what it is, exhibition fight. But the thing is, ang dami ng paraan para ipalabas yung mga exhibition fights na ito. Pwedeng Netflix, pwedeng pay-per-view, etc. At kumikita ng todo-todo, nai-intrigue ang mga boxing fans at ang mga sports fans as a whole. Basta may involved na sikat na personality. So yung konsepto ng 1900s, nandun pa rin. Basta may sikat na personality involved, pwedeng kumita yung exhibition fight. Yun nga lamang, nakakasira. Sapagkat kumikita pa itong mga ito kumpara sa totoong laban. But take it for what it is. At ganyan lamang talaga, exhibition. Sikat So pinapatulan ng mga promoter at ng mga boxer. At yan po ang ating brief history ng exhibition fights sa pro boxing. Naway, nadagdagan ang inyong kaalaman sa subject na ito. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Dito sa Boxer Shorts, we do not read the news. We analyze the news. We break down the news. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!